Matindi ang naging eksena sa Kamara matapos durugin ni Kong Rodante Goleta ang ilang mambabatas na kanyang tinawag na polpolitiko. Sa kanyang matapang na talumpati, ibinunyag niya ang umano'y modus na matagal nang ginagawa sa loob ng Kongreso, isang pasabog na agad umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ayon kay Marcoleta, malinaw ang ebidensya ng katiwalian at sabwatan para makalusot ang mga proyektong may maanomalyang pondo. Iginiit niya na ginagamit ng ilang opisyal ang kanilang kapangyarihan upang magpayaman habang pinapabayaan ang interes ng taumbayan. Dagdag pa niya, sapat na ang mga dokumento at testimonya upang patunayan na panahon na para sibakin sa puwesto ang mga sangkot. Habang nananawagan si Marcoleta ng agarang aksyon, naghahati naman ang opinyon ng mga mambabatas. May mga sumusuporta sa kanyang pahayag at mayroon ding pilit na dumedepensa. Gayunpaman, malinaw na nag-iiwan ito ng marka sa isipan ng sambayanan na sawang-sawa na sa paulit-ulit na katiwalian. Ang tanong ngayon, kikilos ba ang Kongreso laban sa sarili nitong miyembro o mananatili itong bulag at pipi sa harap ng katotohanan? Stay na, no? So, ang explanation ni Lacson dyan dahil hindi pa daw tapos yung deliberation at hindi na dapat minamadali itong impeachment na ito, actually, may excellent to kasi ako rarampa ako, no? Ang nakita natin dito, ang nakita ko talaga mga palangga, na kailangan natin ng hindi lang senador, ng mga congressman na may utak at matalino katulad ni Senator Marcoleta. Kasi kung napapansin niyo yung kanilang interpellation, yung pagbabalitan ng yung pag-o-oppose nila kay Senator Marcoleta, magsasalita si Tito Soto, di ba? Magpapaliwanag siya. Hindi ko na isa-isahin kasi hindi ko na-review lahat yung mga pinagsasabi niya. Pero magge-general comment ako. Okay? Na ang ginagawa nila, binabasa nila. Kasi nga mayroon silang mga researcher. Meron silang mga abogadong taga-sulusol sa kanila na ito yung sasabihin mo. Ngayon si Marcoleta, galing sa mind niya, kasi pinag-aralan niya yun eh. Abogado siya, di ba? Litigator nga siya. Kongresistang may alam. Kaya the best, si Tito Soto, gumraduate lang yan sa University of, sabi nila, nababasa ko, University of Itbulaga. Okay, like school bukol. Alright? Hi, Helen Torres, how are you? Tapos naman si Virus naman, mga kababayan, grabe nagbabasa din sa kanyang cellphone. Kasi in-explain ni Kong Marcoleta na wala pa sa history, okay, ng Supreme Court na nagkaroon, o sa record, di ba? O lang case record na nagkaroon ng unanimous decision, okay? Doon sa ibang mga cases. So pina-explain diyan ni Ontiveros, yun yung naabutan ko, nakatulugan ko na kasi na may mga cases na raw, but not about impeachment, no? Na nagkaroon na ng unanimous decision ang mga justices. Kasi ginigit ni Marcoleta na irreversible na. Kasi hindi, kapag nagdesisyon na nagdesisyon na nga yung Korte Suprema. At wala pa nga sa history na, ang natatandaan ko, na sinasabi niya na walang magre-reverse ng kanilang judgment. So, kasi I think kailangan ng 8 na magre-reverse ng kanilang judgment para ituloy itong impeachment nga kay Inday Sara. So, ginigiit, okay? Pinost ko yun eh. Yun ang nakatulugan ko. Wait a minute. Hindi natin ha. Siya na yung aga ng meeting ko kanina palangga. Alas 10 ng umaga. Kaya ngarag-ngarag pa ako. So hindi ko pa napanood lahat. I have to have meeting with my colleagues. O, diba? Social. Okay? May meeting ang hitad. So, ang pinost ko, Okay? Ginigit kasi ni ni Virus na may mga previous cases na or history sa Supreme Court na nagkaroon ng unanimous decision sa ganitong particular case.
Ang sabi ni Marcoleta, wala pa. Ang sabi ni Ontiveros, hindi, meron. Tapos, nung binabanggit na yung case na yun, yung particular case, sabi ni Senator Marcoleta, that's division decision, not the en banc, which is merong 15, okay, na justices na kailangan magdesisyon doon. So, hindi alam ni hindi alam ni Virus, kasi nagbabasa siya eh. Nagbabasa siya, napipikon si Virus. Napipikon siya, kanina sabi mo, kailangan lang, nagtatanong ka kung meron na bang unanimous decision ang Korte Suprema sa mga nakaraang cases. Ngayon, may nakita na siyang may unanimous, alright? Tapos ngayon, nagtatanong na naman si Kong Marcoleta, is that division decision? Hindi ka natin alam yun, mga palangga. Is that division decision or en banc? So na-corner si doon, si Riza Tanas. You know why? Kasi nagbabasa lang sila ng script. Binabasa lang nila si Tito Soto, nagbabasa silang lahat. Wala talagang alam, mga bobo talaga. Kay Kong Marcoleta, abogado siya, alam niya, kahit na paikot-ikutin. Okay? Inaan ko lang. Okay. Kahit paikot-ikutin, yung tawag dito, yung mga argumento, kaya niyang sagutin. Kasi pinag-aralan niya at alam niya. Whereas ito mga putang inang mga nandoon, which is okay, masaya na tayo dahil na-archive na nga, mamaya pag-usapan natin archive. Binabasa lang, nakikita niyo, Mr. President, Honorable President Chuchu, according to case number Chuchu, kunyari, De La Cruz versus De La Torre, nagkaroon po ng unanimous decision, ganito, ganyan, sa ganito, ganon. Nagbabasa lang. Pero hindi niya alam yung binabasa niya. Kaya nga nandoko ako, really? Tapos si Kong Marcoleta, talagang is that en banc decision or division decision? So natameme ngayon ng mga gago dahil wala silang alam. Dahil hindi nila alam. Nagbabasa lang sila. Ganon din si Tito Soto na sinasabi niya paulit-ulit na sinasabi ni Kong Marcoleta sa kanyang explanation. Yes, Adria, justice prevail. Tulad niya sa parang sinaing na itong lower house ay, nagpasa nitong kanilang yung unang lang articles of impeachment na hindi talaga sila dumaan sa due process, hindi nila ipinakita. Hindi nga nagkaroon ng copy si Kong Marcoleta nung articles of impeachment 1, 2, 3, 4 na yun kasi isinikreto nila. Hindi nila pinaalam sa mga kongresista. Di ba, sinabi doon sa first part ng hearing na pinapirma lang sila na hindi nila nababasa yung articles of impeachment. Right? So, it's a good thing dahil nga, tawag dito? Dahil nga na-archive ito, meaning, ang paliwanag nila doon, i-archive, isasantabi na lang muna, but I think dismissed without prejudice. So meaning, tapos na actually. Pero kung meron pa silang makita na kung ano namang kadyutahang mga ebidensya, which is wala na yan sila makikita. Kung meron man sila makikita, gawa-gawa na naman nila. Pwedeng pag-usapan muli, pwedeng buksan muli. Pero as for now, talagang mag-comment nga kayo dyan yung mga moments niyo, yung mga gusto nyong i-comment na mga words doon, pwede kong sagutin. Alright? Kasi hindi ko na i-transcribe yung mga yun dahil I don't have time. Pero kung may comment, may tanong kayo dyan, sasagutin ko. So, sa simula pa lang, alam naman natin, di ba, may mga lumabas nga na nagkabayaran. So, napakagaling. Alam mo, sana ganun lahat ng kongresista, at mga senador. And ganun din si Alan Cayetano, maganda yung kanyang pagpapaliwanag. Okay? Ako naman, gigil na gigil ako dyan dati sa kanya dahil, di ba, sinasabi ni Alan Cayetano na ninakaw ni Marcos Jr. yung pati minuto niya during was that vice president debate. Di ba, naalala niyo yun? Anti-Marcos talaga siya. Pero ngayon, maganda yung performance siya doon. We have to address that. We have to bigyan natin siya ng credit kasi maganda din yung kanyang pagpapaliwanag doon. Na, ang sabi niya, antayin na lang, kung gusto niyo tanggalin si Sara Duterte, antayin niyo na lang yung 2028. Diba? Parang ganon. Ano daw?
Ano, wag puro Marcoleta, sabi niya. Bakit naman hindi Marcoleta? Ay, nagpapakita siya na, nagpakita siya ng kabutihan doon palangga. Ito may gugursos. Tuta ka ni Romualdez. Kailan ako naging tuta ni Romualdez? Bangag to. Siguro yung mga libagin to. Nagpapakalat sila ng kalit siyang narrative dito. Sabi ni Shehara, Pepsi Paloma. Okay. Well, ang daming motion nilito na ang masa. Well, ang purpose talaga nito ng kanilang paggigipit kay Inday Sara ay kalimutan yung mga ginagawa ni Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, dapat isunod na dyan sa Senado ang pag-iimbestiga dito sa polboron. Okay, polboron effects na may namatay na si Tantoco. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Right? Yan ang gusto nilang pagtakpan. Ngayon, grabe, sobra naman. Hindi masyadong payat palangga. Joey C. sobra. So, Joey C. Hindi naman masyado. Konti pa lang, mga ilang pounds pa lang. Pero at least, hindi na ako bilog na bilog. But thank you. Josie Datiles. Sabi nila Lane Garcia, magaling si Cayetano doon. Magandang, well, matalino naman yan, di ba? Matalino naman yan. Basta gamitin lang yung tama sa talino. At alam nyo, nakikita ko, hindi kaya sa susunod si Bangag na ma-impeach? Okay? Kasi tingnan mo, 19 ha? 19 yung, 19 yung bumoto na isang tabi na muna itong impeachment kay Inday Sara. Oh. Nelly, I love you too. Okay? Yes, from Pampanga. Love you too, darling. AX Fox. Oo nga eh. Nakikita niyo ba yung aking May shape na ako, no? AK Fox. Hindi talaga mapagsisinungaling. May ganun na. So, ito si Amy nagsalita din. Okay. But tignan natin. Anong masasabi dito kay Amy? Okay. Pero talagang tameme talaga silang lahat doon kay Marcoleta. Hindi talaga sila makalusot. Ay, naisip nila, paano? Ang sinasabi ni Soto, ano tawag dyan? Parang, basta sabi ng mga kampo nila, Dilawan, Pinklawan, ganyan, Bangagan, kawawa naman daw ang bayan. Kawawa na daw ang bayan, hindi pinagkait. Yun yung katotohanan para sa kanila. Kasi sinungalingan yan. Okay? Si Amy nagsalita. Balik tayo doon sa kay Amy. At saka napansin mo si Tito Soto parang mamamatay na doon. Parang hinihingal, parang atakihin ng gago. Sabi may nag-comment, Pepsi Paloma daw. Natuloy ba yung pelikula na yon? Parang hindi natuloy yun, kasabwat kasi ni, kakampi kasi ni Soto si Lisa Tanas. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Wait a minute. Ito. I think I have it here. Oo nga, niwang na ko, no? I'm so happy now. Okay. Sabi pa ni Amy Marcos, grabe. Asan yung kay Amy? Kasi nungalingan nito ni Tito Soto. Si Soto naghihingalo, gusto talaga matanggal si BP. Sabi ni Michelle, oo nga eh. Gusto talaga kasi syempre Lisa Tanas inspired yan. Gusto ko lang to basahin. Binlak ba ako? Binlak pala ako. So, lilipat ako. Hindi ko makita si Amy. Binalak nga pala nila ako dati. Amy, unblock mo na ako. Lilipat ako sa troll account ko. Nakakaloka. Hindi ko makita si Amy. Binlak nga pala ako ng niyan, no? Binlak ako ng kanyang admin. Ito sabi ni Amy, Nang humihiyaw na ng buhalang sanggol. Ano daw? Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ayun na ba yan? Asa sinabi niya? A resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawa ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila
ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremes pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako. Tama na yan. Bumoto siya ng yes. Okay. Anong masasabi niyo mo sa comment ni Amy? Siyempre, drama pa rin. Palitan na raw ang bonjing, yung sanggol na umuunga-unga doon. Well, okay. What can you say? Dapat ang sinabi niya, di ba, ititira niya si Martin Tambaloslos. Ay, ang putang inang Tambaloslos na yan, pareho lang kasabot ng kapatid niyang adik. Kailan sasabihin ni Mangga, napalitan na ang presidenteng, ang kapatid kong Adictus Benedictus na adik. Okay? Sabi ng iba, naglalaro lang daw. Paano ka maniniwala kay Amy Marcos? Okay, fine. Okay, thank you. Okay? Kasi bumoto siya na wag na ituloy ang speech kay Inday Sara. Yung kapatid niya, yan ang punot dulo sa lahat ng pagiging addictus. So drama lang yan. Hindi ako pansinin nyo yung mga vlogger na na dumidikit-dikit. Yan ang preparation nila sa 2028 kasi nga gustong, may ambition din yan. Pero never again, Marcos, binanggit na yan ni Sara Duterte. Never again. Okay? Binanggit na yan ni Rodrigo Duterte, di ba? Ayaw niya ng mga Marcos. Binanggit na nila lahat yan. Although, syempre, si Inday, kaibigan niya si Amy, so tignan natin. Pero ang punto de vista ko, kung gusto niyang palitan, hindi yung Speaker of the House. Dahil kung mahal niya si Inday Sara, ang panawagan niya, hindi lang doon, isinama niya na yung kapatid niyang Judas, ang kapatid niyang kidnapper, smuggler, snatcher, lahat na, at si Lisa Tanas. Kaya wala rin ang kwenta yung mga sinasabi niya. Yung kapatid niyang addict. Sino ba nag-i-empower kay Tambaloslos? Kasabot nila yan nag-take over ng Okada Manila. Si Tambaloslos, Amy Marcos, ayan, di mo imbestigan yan sa Okada na yan. Yung expose ko 2023 pa. Yung kay Kazuo Okada niya na, tinake over na ng mga Judas. At ang kapatid mo at si Lisa Tanas ay sangkot at saka si Tambaloslos dyan sa panggigipit sa foreign investor na si Kazuo Okada. Kaya wala nang kwenta sinasabi ni Amy Marcos na palitan si Tambaloslos. Kayo naman, nagpa-uto-uto. Kayo, wow, galing-galing ng speech ni Amy Marcos. Bullshit. Mas bibilib ako sa kanya kung nasabihin niya na adik yung presidenteng kapatid niya. Sabi ni Yula Valdez, ikaw ba talaga ay artista na Yula Valdez? Talaga. I'm not buying of what Amy Marcos said. That's BS. Exactly. Okay? Matagaling talaga yan sa kasinungalingan, sabi ni Marilu. At sa buhok ni Virus. Sabi ni Shizan, anong masasabi mo sa buhok ni... Sige, mag-comment kayo dyan, yung mga na-observe nyo, baka kasi na-miss o nakatulugan ko nga. Buhok ni Virus,
nabasa ko kay Jason sa parang bigaon. Hindi ko pa siya napansin yung book niya, pero alam ko, si Virus ay laging may kodigo. Okay? Wala siyang alam. Sinisendan lang siya ng mga staff niya, ito sasabihin mo, kunyari may unanimous decision na in the past. Tapos pag imagine mo, hindi niya akalain, dahil matalino nga si Marcoleta, alam niya sinasabi niya, was it division decision or division or unbank? Napikon siya kasi hindi niya akalain na ika-counter siya ni Kong Marcoleta. Bring PRRD home, sabi ni Hazel Corpus. Proud naman ang mga double agent, sabi ni Fagel. Talaga naman, promote mo si Amy porque nagboto si Amy ng yes to archive the impeachment. O sino-sino yung mga nandoon na nagbumoto, di ba? Baka naramdaman na nila. Baka nangingibang kasi may alam akong senador diyan na bumoto na pumuporma na behind the scene kay Vice President Sara. Dahil nakikita nila na talagang malakas na malakas pa rin ang mga Duterte. Baka nangingibang ilog na sila. Yes, Jojo Posteros, nilampaso talaga sila ni Senator Marcoleta. You know how beautiful kapag yung balitaktakan nila is balitaktakan o yung nagsasalita talagang may alam sa batas. Kaya dapat talagang iboboto sa mga susunod yung may alam sa batas. Yung matalino. Yung alam ang ating konstitusyon. Hindi yung nagbabasa lang ng script. Kasi kawawa talaga ang bayan. Kaya di ba yung iba hindi nagsasalita? Kasi wala silang alam. Hindi nila ma-counter si Marcoleta na abogado. Kasi hindi ka makakalusot. Kapag ang tao nagsasalita ng katotohanan, based sa batas, sa konstitusyon, based sa tama, hindi ka dyan mananalo. Kahit anong i-destroy mo. Kahit isirain mo pa, katulad na ginagawa sa akin, di ba, ng mga alpotera. Kahit anong paninira nila, kapag ang tao nasa tama, hindi ka talaga mananalo. But we have to congratulate Vice President Sara again, kasi nga, nabawasan siya ng burden. But I know in advance na alam niya na ito dahil, nag-release na nga ng desisyon ng Korte Suprema. Although, di ba, meron silang motion na yan. So, wala nang kwenta yan. Wala na yan. It's gonna be useless. So, dapat na mag-focus itong Senado. Wala na kasi talaga tayo maaasahan sa House of Representatives kasi hawak talaga ng mga bangag yan. Sinabi namin mismo ni Amy Marcos, di ba, ni Mangga, na nagkabayaran, ganito, ganyan. Hindi niya nga ma-push yung investigation. Wala nga napaparusahan. Remember sa charter change, may pasabog siya na nakita si Zaldico, si Oñate, di ba, nag-meeting sila ni Tamba na nagkabayaran, 20 million ba yun per district. Nasa na yung investigation? Habang nasasayang ang pera ng bayan, magpapakitang gilas, mag-imbestiga tayo, ganito, ganyan, magbabakbakan sa plenaryo and everything. Tapos after that, wala na. Hindi napapanagot si Tambaloslos. So, maniniwala lang ako kay Amy kung bibitayin niya ng patiwarik si Martin Romualdez. Kung bibitayin niya, salugsugin niya yung pinsan niyang Judas at isama niya na yung kapatid niya. Doon lang tayo maniniwala. But for now, we're happy na, yun na nga, na wakasan na yung drama nila dyan sa Senate at finally, move on na tayo next year na naman, for sure, magpapaila naman sila ng panibagong impeachment kasi their purpose, di ba, 2023, yung aking pasabog, ang aking expose. Oplan, eliminate the enemies. Pabagsakin si Pangulong Duterte, which is nakakulong ngayon, pabagsakin si Inday Sara, pabagsakin si Pastor Kubuloy, pabagsakin ang mga vloggers like me. But not anymore with the Alpotista. Kasi chami-chami na sila, kay Amy Marcos. Sabi ni Gloria Bandi, Vic Rodriguez for Senator 2028. At Glenn Chong, yan yung mga matatalino na, alam mo, imagine mo, ang senador, si Kong Marcoleta, well, andyan na. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Attorney Lambino, dahil abogado din siya. Yung mga magagaling na abogado, kapag yan ang mga, dapat nga, alam mo, dapat ang requirement din sa mga senador,
Alam mo, kahit naman hindi naman sanang, kahit hindi abogado, as long as nakapag-aral. Kasi yung batas na pag-aaralan. Pero syempre, mas maganda pa rin naman kung abogado talaga dahil nag-google sila ng time to study about the laws and yung constitution. Siguro ang ganda pa, like Miriam Defensor in the past, nakita natin, di ba? Kung paano niya talaga tablahin yung mga bobo sa Senado. Paano naman tayo magkaka-interest makinig sa action star, sa komedyante, katulad ni Tito Soto? Di ba? Paano tayo? Wala tayong makukuhang substance. Dapat nga, they make laws, dapat they know kung ano yung batas. Yan na, dapat yan ang irepasuhin sa konstitusyon na dapat ang tumatakbong abogado at kongresista ay may nakapagtapos ng... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!